So yung mga nasa paligid natin, pwede kayong lumapit dito para mapakinggan natin yung Isa na po ito. ating resource speaker na napakaganda. Sige, bigyan natin ang yung mga ano doon, yung mga taga-developer na participate. Okay. Salamat sa magandang introduction. Kaya po hindi ako lumaki ay bata pa lang ho ay napakasipag ko. 16 years old pa lang ho ay nasa sales niya. Yan. Handling buyers or prospects of objections. Diba? Kita nyo, hindi pa lang ako nagsisimula, dadalwa na lang. Isa lang kasi sa mga tao, Elijah, isa na lang ang natira, out of 50. Alam mo kung bakit? Anong reason? Tinanong ko, bakit nag-iisa ka na lang yan? Eh sir, ako po yung next speaker. Next! Ito, kita nyo, kanina speaker ngayon. Alagad ko ngayon. Wala kasing speaker yan. Ito ang tanong, pagpamay ikaw sa mga pati ka mga ahente, pagpamay objection ng buyer, sign ba yan na hindi bibili? Hindi. Ha? Hindi. Anong experience mo? The more na ate. ng buyer, the more na Interesado. bibili o hindi bibili? Yes. Ikaw ma'am, taga-developer ka. Bibili o hindi bibili? Bibili. Makulit eh. O sige, next. Depende yun. Di sa tanong ng tanong, hindi magbibili. Ay, gano'n. Think positive. Di ba? O next. In real estate, an objection usually means that the buyer is still evaluating the purchase for what reason? Bakit laging natatanong ang buyer? Ng presyo, ng location, Siyempre. ng accessibility. Natural. Dahil, next, ito, kinukonsider ang location, price, specs ng unit, financing, documentation, seller, and developer's reputation. Ibig sabihin, the more na mausgisa ang buyer, the more na Interesado. Baby. bibili. Dahil ayaw nilang magbitaw ng pera na galing sa pinaghirapan. Tama ba ako? Tama. Kaya tama ako? Ay, tama ka. Siyempre, kailan man tatuloy ko, di ba? Hirap na. Yung sunod. Brad Ronald, sabihin mo, Nanginginig. huwag magsiksikan. Huwag magsiksikan. Marami yan. Go. Gusto ko dito si Mother Earth dito. Kasi expert ko sa Ronald. Gusto ko dito. Ayan. Mother! Hindi ka mother! Ano yung kinoconsider sa location? Yerisa, di ka naman. Di ka mo naman yan. Bakit lagi tinatanong ng buyer ang location? Accessibility. Kung saan man Dito ka, huwag kang matras. Ayaw. Lakasan Wala mo. na. Accessibility kung saan ang location, tapos kung saan malapit. Kung saan ang Wala sound. Ayaw magana? No bad. Ayan na. Accessibility boss, kung saan ang location, saan malapit, saan dadaan, sa anong oras, makarating sa pupuntahan. Ah, ganon. Pag pa malapit, mura. May malapit pa sa Metro Manila na mura? Si Ate Venus. Wala na. Malapit sa Metro Manila, may mura pa ba ngayon? Depende sa bibili. Depende sa bibili. Yes. Kasi May tapos example, si Ate Venus, yung pang 4 million sa'yo sa Bacoor, mura ba sa'yo o mahal? mura. Pagdating ay compare sa Metro Manila, almost half of the price. Half of the price. Yes. So, mura para sa'yo. Ibig sabihin, depende sa bibili, depende sa Location. affordability. Yes. Depende sa capacity to pay. Exactly. Di ba? Yeah. Okay. Bakit ikinoconsider yung specs ng unit? For example, Mother Earth. Mother Mother Earth. Earth. Si Mother Earth. Gusto mo ba na malaki ba ang area ng
need ng Buyer. buyer. Depende, no? Kung ito ay may sasakyan, kung wala. So, depende rin pala talaga sa buyer, ano? No? Eh, paano yung tinatawag na Financing. documentation? Ibig sabihin, di ba may tinatawag tayo in-house? May pag-ibig, Bank. may pag-ibig, may bangko. Ay, paano kung walang requirements ang buyer? Saan natin dadalhin? In-house. In-house. Anong tinatawag na in-house? The developer Oh, mismo. Ronald! Malacanang, Kinauze. Ano tinatawag na in-house? Sa developer account. Developers account, ibig sabihin, hindi na ipagubutang sa bangko at pag-ibig. Tama. Correct. Mataas pang rate ng in-house. Medyo mataas. Ito mataas. At hindi pang liwatan. Solusyon. Ayan. Seller and developer's reputation, i-consider ba yan? Yes. Pag lagi kang laman ng plan, marami kang buyer, sino unang titignan ng buyer? Yung walang post o mayroong post? May post. Yung may post, si Jerry Bustamante. Di ba? Correct. Kaysa kay Jerwin Jimenez na walang nakikita ang post. Mag-post ka na. Kasi yung post mo, Jerwin, yan yung reviews sa social media. Tama ba ako? Ma. Sino itong ahente? Hi guys, ito lang. Sino walang post sa inyo sa social media? Meron ako. Pag walang post, Walang buy. hindi visible, posible, walang benta, di ba? Antay mo, si Alvin Jerry kanina, di ba? So, ipino-consider yun, no? At, developer's reputation. Ano hindi yung reputation ng mga developer? Yung, ano? Ate Jo, yung paes. 100% turnover. Anong makakonsider mo na reputation ng developer na pwede yung mabilis sa ng people? Kita mo? Nag-isip siya. Bakit mo makakonsider na in good reputation ng developer mo? Pag maganda magbigay ng komisyon. Commission na? Ibig sabihin, pera-pera? Pera lang yun. Master. Hindi, of course, maganda yung development nila. Development, gawa ng bahay, ano pa? Turnover, kung maganda yung Turnover. process nila. Tsaka yung pag-release ng title. Tama, galing. Libro ka dyan eh. Tanungin mo pa ako, ano pa? Ano ba? Pero mo, 50 years na sa industry, siyempre alam niya. Di ba? Ayan. And others. Ibig sabihin sa seller naman, sa seller, ito yung may brandy. Ano tinatawag na brandy? May reputation ka na, maganda ka, mag-handle ng cliente. Anong number ka na dyan? Anong number na? Nasa lugar? Nasa Ano ka ba? ba? Next! Eh, pahapyaw na eh. Baka kuya tayo ni Elijah. Kasi kanina, tinatawagan ako, hindi pa ako tapos sa solusyon. Sige, ano pa? Anong Addition. suggestion? Engineer Helena, dito ka. Ito, magaling to eh. Kahit 72 years old na to, magaling to. Magaling sa Hindi AI pa to. tapos, solusyon para sa in-house na pataas. Sige, in-house, sige. Pagpataas ang rate, di ba may solusyon? Yung solusyon, alam niyo na yan lahat. Gagawin niyo ng additional income para makapasok kay pag-ibig. O, di ba? Tama. Di ba kasi ako tapos kinapuna Sige. eh. Nandudoktor tayo ng income para pumasok sa pag-ibig. Ang galing, ang galing. Engineer Helena, dito ka. Busy ka ba? 3P. Busy, gumagawa ng ano. Oh, next. Question and answer. No. About 3P. Next. Ito, i-schedule natin ang 3P. Anong magandang sagot? Ang layo ng dito, makita ang side. Next. Ito. Sabi ng buyer, pag-tripping tayo, anong magandang sagot? Ikaw, ma'am, anong magandang sagot? Magti-tripping ang buyer. Nag-present ka na, anong magandang sagot? Bigyan ng mic.
Magdi-tripping na ako. Anong isasagot mo sa akin? Kasi nag-present ka na ng prize. Anong magandang sagot? Po yung init na pagkailan tayo. Ano po yung availability ng client? Kung ano po yung availability ng client? Hindi kasi pag sinabi ko availability, ang availability ko sa December pa. Nahihintay mo ako sa December. Anong magandang sagot? Pwede na po tayo mag-tripping ngayon. Eh, busy ako ngayon. Hindi ako pwede ngayon. Anong magandang sagot? Okay po sa inyo, sir. Bukas ng maaga. Bigyan mo ng option. Bukas ng umaga, or Lunes ng hapon, or Lunes ng umaga. Hindi ikaw ang magdidikta. Tama ba ako? Kasi, pag binigyan natin ng option ng buyer, isipin niya, hindi natin pinupwera sa mag-tripping. Tama ba ako? Next. Halimbawa, nagsabi sa iyo ng linggo, o tripping tayo, pwede ho ba kayo sa Tuesday or Wednesday? Tama ba ako? Next. Next. Ito, magti-tripping ako, pick upin mo ako sa MOA. Ronald! Ano ba yan? Dalaga ba yan? Babae ba yan? O lalaki? Depende. Di ba depende? Payag ka ba sa Dapat, Tama. before tripping, i-qualify mo na ang buyer para hindi sayang ang gas. Tama. Tama? Kano income? Hindi pwede pick upin mo agad. Oh, tripping. Hindi mo ba na-pre-qualify, di ba? Kaya nga tinatanong mo kung babae o lalaki ang pipick upin. Ibig sabihin, depende pa. Tama naman Depende pa kasi Qualify. magkano ang presyo ng ibinebenta ko? For example, halagang 10 million. Siyempre yan, may sarili sasakyan. Depende. Pwede mo sabihin, ma'am, magkita na lang po tayo sa size. Di ba, Sir Jerry? Usually yung bayan, pag upscale, may sarili sasakyan. Huwag mo nang pick upin. May sarili naman siyang sasakyan. Kasi, sir. Tama ba ako? Next. Wala. Ganito, during the tripping, taga-metro lang. Parito ka. Pedro lang. Halika, may tanong. Ang ating speaker. Kasi ito yan. Per hour ang bayad namin dyan. Per hour. Nasa ba yung Ay, buhay ka. sakay ko yung buyer? Ako. Sabi niya, habang tinitripping mo, tapos na kayo, for example, tapos na kayo sa project ng charge, sabi niya, ibaba mo ako sa McDonald's na. Ibababa mo ba o hindi? Depende po kung tapos na kami mag-tripping. Ibig sabihin, hindi naman siya taga-tansa. Ay, kasi sa akin po, meron po kami meet up kung saan kami mag-meet ng buyer. So, after po namin mag-qualify yung salary kung pasok dun sa project namin, sinasabi ko po kung saan ang meet up namin, kung saan ang pick up ng buyer. Basta-basta mo na bang ibababa? Ay, paano kung may kausap na iba? Di ba meron ganun? Meron. Tripping ko pa lang, kinakausap na diba si Ate Venus? Oo nga, meron po May gano'n. kausap na iba. Anong remedyo? Iko-convince ko po siya na or pwedeng mag-offer ng other project. Okay. Very good. Pinapalakaran. Ibig sabihin, Kung ano yung pasok sa kanya, kung ano yung ibig budget sabihin, niya. yung hawak rin lang nyo Yes. ang mga project na yun, i-offer nyo na. Opo. Hindi na charge. Yes po. I-offer nyo na yung Pine View. Huwag mong pakawalan. I-offer nyo na dyan yung Axia. Di ba? Kung saan po siya pasok. Di ba? Kung saan yung budget niya pasok. Bakit Pine View? Bakit Axia? Bakit FNG? Kasi, sponsor natin. Lahat po. Sige, salamat. Thank you. Anong pangalan mo nga? Maripe po. Sige, pinapalakpakan si Mama Maricel. Ahoo! Ayan. Yan yung mga kinoconsider sa Philippines. No? Hindi yung